Punta nga tayo ng bukid guys, which is 15 minutes from our village. So ayan yung mga kasama ko, itong aking mga kapatid, tapos yung mga pinsan, kasi sila yung driver ng motor. Actually guys, ilang taon na palang nakastock itong video na to dito sa aking camera, pero ayan nga, sayang naman 'di ba? I-upload ko kasi memories ko to dito sa sister ko na nawala. So ayan, tanghaling tapat to, naalala ko is 12:00 ng tanghali. Nagsabi itong mga pinsan ko at yung mga kapatid ko na pupunta nga daw sila ng bukid. So kami namang mga girls, syempre gusto din namin na makapunta sa aming lupa, kaya naman nagpumilit kami na sasama. At yun nga guys, after mga 20 minutes na pagmumotor at paglalakad, ay nakarating na kami dito sa aming bukid. So meron kami ditong nadaanan na puno ng, ano ba to? Sirali yung tawag namin dito sa probinsya. Hindi ko alam sa Tagalog. Ayan, nauna na sila na nanguha, and nung nagsawa na sila guys, ay pumunta na sila doon sa lupa kung saan kukuha na nga sila ng mga niyog or kung mga papaya or anything na ma-harvest doon sa lupa ng parents namin. And ako na lang yung nahuli dito. So kung makikita ninyo, ayan, nag-enjoy pa kasi ako na manguha nitong prutas nga dahil nga doon sa village na tinitiran namin is walang ganito. So yan, nilalagay ko sa basket kasi alam ko na matutuwa yung mga bata kapag nakita nila na marami akong pasalubong sa kanila mamaya. Itong pinsan ko ay nangunguha na nga ng papaya kasi alam niya na nanakawin lang daw yan. So kami naman nitong aking pamangkin at kapatid ay pumunta na nga dito sa mga puno ng kakao kasi marami kasing tinanim dito na kakao yung uncle ko or yung lola ko yata nung mga unang panahon. So namumunga na siya ngayon, and in fact dito nga kumukuha si mama ng ginagawa niyang tsokolate noon. Unfortunately, yun nga, namatay na siya, nawala na. Kaya kami na lang yung naiwan, pero minsan lang kasi kami makapunta dito dahil gustuin man namin guys, di naman kami marunong mag-drive ng motor. Tapos pagsasama naman kami sa brother ko, usually ayaw nila kasi daw parang pampabigat lang daw kami doon sa mga pwede nilang madala, di ba? O ayan mga ang dami naming buko dito, pero yun nga, iba't ibang tao yung dumadaan, so kumukuha lang sila. Pagka minsan nga nagrereklamo yung mga brother ko kasi nakikita daw nila na ang daming mga kinukuhang buko, hindi naman na nadadala, hindi na kinakain. So yan, nasasayang lang. Buti ka ngayon ay marami kaming dalang basket. Tapos nagpakasawa muna kami dyan sa pagkain ng mga buko. Gumawa na lang sila guys ng mga kutsara. Alam nyo naman, di ba, Pilipino tayo, may way sila kung paano maggawa ng kutsara para makain yung laman ng coconut. Pagpunta namin sa isang side ng property, ayan, marami pa kaming nakuhang kakao nitong aking sister. Tapos sabi ko sa kanya, videohan mo ako girl kasi parang i-upload natin ito sa Facebook. So kahit natagalan, at least diba remembrance ko ito sa sister ko na mahal namin. Ito guys, meron pa tayong mga kakao dyan sa taas, pero yun nga hindi na namin abot at sobrang dami na naming dala. Sabi din nung mga driver ng motor na sinasakyan namin